What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin yung tinatawag na self-rejection at bakit kailangan mo ma-overcome at bakit mo kailangan ma-overcome to kung gusto mo makakuha ng feminine na babae. So, sa mga bago sa channel ko, I'm Joms and I upload videos to help men gain control and leverage to their dating and relationships. Mainly, ang core topic ko dito is about polarity. Polarity meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. So, kung gusto mo maka-attract ng feminine, yung loyal, loving, supportive na babae sa buhay mo, then you might want to improve your masculine energy and understand the feminine. So, sakto to dahil ako mismo ay nasa journey ko to be the best masculine version of myself. So, kung gusto mo rin ma-achieve ang best masculine version of yourself, sakto ka sa channel na to dahil nag-upload ako dito ng mga videos na makakatulong sa'yo dahil sinishare ko dito din yung mga lessons, yung mga natututunan ko as my life goes by. So, kung gusto mo ma-achieve yung best masculine version mo, subscribe ka lang sa channel ko dahil almost daily and weekly nag-upload ako ng videos na makakatulong sa'yo. So, back to the video. Pag-usapan natin yung tinatawag na self-rejection at bakit kailangan mo ma-overcome to kung gusto mong makakuha ng feminine na babae o magkaroon ng success sa dating and relationships mo. So, isa sa nagiging problema ko noon yung self-rejection. Okay? So, isa din ako sa mga lalaki na namomroblema dahil nire-reject agad yung sarili nila. So, ang meaning ng self-rejection is nire-reject ko na agad yung sarili ko bago ko pa gawin yung isang bagay. So, for example, kapag may gusto akong kausapin na babae, bago ako mag-make ng move sa kanya, sinasabi ko na agad sa sarili ko na, baka hindi niya ako type. Okay? Baka busy siya. So, kumbaga binibigyan ko na agad yung sarili ko ng reasons not to take actions. And yung reasons na binibigay ko is nire-reject ko, yung parang nire-reject ko na agad yung sarili ko. Okay? So, nangyayari, nag-hesitate lang ako hanggang sa hindi ko na magawa yung gusto kong gawin. So, nasa-stuck lang ako sa mga what-ifs dahil nga hindi ko ginawa yung mga bagay na gusto kong gawin. Kunwari, yung pag-approach o pag-uusap sa babae is nasa-stuck na lang ako sa mga what-if scenarios sa utak ko. Yun na lang nagpe-play. So, nagpa-fantasize na lang ako about sa girl, making me spend more time thinking about her instead of actually spending time with her. At alam naman natin na mangyayari kapag mas nakakapag-invest tayo ng oras at energy sa babae, magkakaroon ka ng one-sided attachment. Okay? So, every time you are self-rejecting yourself, pinoposisyon mo lagi yung sarili mo on the losing side. So, bakit ba nangyayari to? Ano ba nangyayari? Bakit nire-reject natin yung sarili natin? So, men reject themselves because of self-limiting beliefs at yung tinatawag na toxic shame. Meron tayong deep-seated belief na masama tayo, may defective sa akin, or simply we are unlovable. So, nagkakaroon tayo ng deep-seated belief na yan, depende sa upbringing natin, sa childhood natin, mga childhood trauma, mga ganyan. However, do not use this one as a personality. Kumbaga, kayang-kaya mong i-heal yung sarili mo. Kayang-kaya mong i-heal yung mga inner child wounds mo. Kasi itong mga self-limiting beliefs na to, kaya nga tinawag siyang self-limiting belief, is because nililimit ka nito sa true potential mo. So, mas maganda is matanggal natin yung mga self-limiting beliefs na yan para makuha mo talaga yung true potential mo at yung best version mo bilang lalaki. So, nagmamanifest tong belief na to tuwing self-rejection at kapag tuwing sinesensor natin yung sarili natin. Sinesensor natin yung sarili natin, hindi natin masabi kung ano yung mga gusto natin sabihin based on our impulses. So kapag sinosuppress natin yung thoughts and yung impulses natin dahil meron tayong fear na baka magmukha tayong tanga, baka ma-offend natin yung babae, baka masabihan tayong creepy o bastos. Usually, ang gumagawa niyan yung utak natin. Okay, yung utak lang natin. So, gumagawa yung utak natin ng mga negative scenarios which provides seemingly logical excuse para hindi tayo mag-take action at mag-stay sa comfort zone natin. So, every time you are self-rejecting yourself, you are giving others the power to dictate your worth. Diyan ka na nawawalan ng control sa buhay mo. In which kapag ginawa mo yan sa babae, siya na ngayon yung may control sa buhay mo. If nire-reject mo yung sarili mo, siya na ngayon magkakaroon ng control at leverage pagdating sa dating life mo. Ibig sabihin, nakadikta sa kanya
kung makukuha mo ba yung gusto mo o hindi. So, aantayin mo pang, alam mo yun, aantayin mo pa siyang magbago, aantayin mo pa siyang mag-change yung iniisip niya or mag-change yung mind niya para lang makuha mo yung gusto mo. Instead of you having the control, getting what you want, and getting what you deserve. So, ang self-rejection is a fear-based behavior. Okay? Fear-based behavior. Usually, ginagawa natin to avoid intense anxiety of the unknown and the risk of yung fear natin na risking of being found out of who we truly are. So, in which kapag mababa yung tingin mo sa sarili mo, malaking factor talaga to. Kaya self-reject mo yung sarili mo kasi ayaw mo ma-figure out ka ng babae. Kapag hindi maganda yung relationship mo sa sarili mo, na sobrang insecure ka na pati yung sarili mo kalaban mo na. Okay? Wala ka na nga ibang kakampi sa mundo to, pati sarili mo kinalaban mo na. So, gawin mo kakampi yung sarili mo. Alright? Gawin mo kakampi yung sarili mo. So, Joms, ano ba yung kailangan kong gawin? Okay? Kailangan kong gawin para mawala yung self-rejection ko at mawala yung self-censorship ko. So, the only solution here, if you want to have success when it comes not only sa dating and relationship mo, but this will also apply sa wealth and sa health mo, kumbaga pati sa career, pati sa passion mo. Okay? Ang gusto mong gawin is to move rejection from your head. Okay? You want to move rejection from your head into real life. Okay? Life are full of rejections. Walang lalaki na hindi dadanas ng rejection. Wala. Ang kailangan mo lang gawin is to know how to handle it well. So, walang successful na lalaki na ang hindi nare-reject. They use rejection as their weapon to get what they want. Ginagawa nilang bitch ang rejection. So, kung gusto mo magkaroon ng success sa buhay mo, gawin mong bitch ang rejection. Because rejection, okay? Yung mga nakikita mong successful na tao, they know that the more you get rejected, the more na makukuha mo yung kung ano yung gusto mo. The more na makukuha mo kung ano yung gusto mo. When you get rejected a lot, ibig sabihin, you are getting closer on getting what you really want. So, paano mo bang gagawing bitch ang rejection? So, ako, ginagawa akong bitch ang rejection ngayon. Okay, when it comes to my dating, when it comes to my career. Okay? Kaya bibigyan ko kayo ng limang ginagawa ko. Okay, 5 ginagawa ko para maging positive ang epekto ng rejection sa akin when it comes to dating and relationship. Dahil nga, dating and relationship channel na to, doon natin i-align. Okay? So, paano ko ba ginagawang bitch ang rejection when it comes to dating and relationships? Number 1, I treat dating as a science experiment. Okay? I-shift mo yung mindset mo from seeking validation sa babae to being a neutral observer of her responses. So, kapag ganun yung ginawa mo, matatanggal mo yung personal weight from rejection. Sa science experiment, isipin mo, sa mga science experiment, walang pake ang scientist kung makuha nila yung magandang result o hindi. Meron silang tinatawag na outcome detachment. Meaning, you take bold actions on your desires. Pero you are equally okay kahit anong resulta ang makuha mo. So for example, may desire kang kausapin yung babae. You take action. Pero okay lang sa'yo kung makakuha ka ng magandang resulta o hindi. Okay? Kung naging maganda yung interaction, okay. Kung nireject ka, okay lang din. This will make you appear bolder and more confident, in which very attractive sa babae. This will also make you assess and reflect kung ano pa yung mga pwede mong i-improve, just like any experiment. Ganun naman talaga yung goal ng experiment is to learn about the laws of the universe, okay, the laws of the world. Yan, laws of physics. Ganyan. So, just like any experiment, you do it and let the world give you answers. And based from that answer, you adjust to get your desired result. So, hindi yung manghuhula ka ng result base sa naisip mo lang dahil natakot ka. Ganyan. Number 2, okay? Consciously try to get rejected. Gawin mong manhid yung sarili mo sa rejection, tipong hindi mo na pinepersonal o dinadamdam. Merong tinatawag na rejection therapy. Ang goal nun is try mong, parang sasadyain mo
na ma-reject ka ng isang tao. So, try mo na ma-reject ka ng 3 tao sa isang araw. So, basta makakuha ka lang ng no o humindi sila sa'yo, okay na yun, na-reject ka na ng tao. For example, sa jeep, sabihin mo, Kuys, pwede bang hindi na ako magbayad? Yung alam mong mai-reject ka. Pag sinabi niyang hindi, move on, okay lang sa'yo. Ganyan. So, this proves na rejection does not actually hurt. Okay? Rejection does not actually hurt if you are not attached to a specific outcome. So, walang namamatay sa rejection. Okay? Walang namamatay sa rejection. Kaya ka lang naman nagsasuffer sa rejection is because attached ka sa isang outcome. Sabi nga ni Buddha, paulit-ulit kong sinasabi to, attachment is the cause of suffering. So, yon. Number 3, rename rejection as low interest. Every time na nare-reject ka, huwag mo sabihin na na-reject ako. Sabihin mo, low interest siya ngayon. Low interest siya ngayon. Okay? Rename mo yung rejection as low interest. So, rejection is simply an information that a specific person has low interest at that given moment. Hindi yun yung reflection ng value mo as a man. Okay? It's just simply an information na low interest siya on that specific time or day. Okay? Number 4, gawin mo yung 3-second rule. 3-second rule, ibig sabihin kapag may gusto kang kausapin na babae, i-approach mo siya within 3 seconds of having the impulse to do so. Once na makaramdam ka na, gusto ko yung approach tong babae na to, magbilang ka na 3, 2, 1, open. Okay, kausapin mo na. Okay? Gagawin mo to para wala ka ng oras mag-overthink, mag-overanalyze o gumawa ng excuses. Unahan mo na agad yung utak mo bago kanya sabihan ng kung ano-ano. Okay? Let the drive. Okay? Let your sex drive you to a real woman. Kasi yung impulse na yan, nararamdaman mo yan dahil may sex drive ka. And sex drive is a good thing. Huwag mong isusuppress yan. Alright? Lastly, number 5, magkaroon ka ng rejection mantra. Rejection mantra, ibig sabihin, ito yung sasabihin mo tuwing merong possibility na marireject ka. O tuwing nakakaramdam ka ng anxiety na baka ma-reject ka. So yung mantra, ito yung parang sasabihin mo na, every time na nakakaramdam ka ng anxiety to take action, sasabihin mo sa sarili mo na, I will handle it. Kahit anong mangyari, I will handle it. Okay? Pagsamahin mo yung 3-second rule at yung rejection mantra. 3, 2, 1, I will handle it. Kahit anong mangyari, I will handle it. Tapos kausapin mo. Okay? Mag-open ka na i-open mo na yung babae. So, if you want to know more about sa tinuturo kong diskarte pagdating sa mga babae, you can join my email newsletter for free kung saan nagbibigay ako ng daily advice that will help you gain leverage and control pagdating sa dating and relationships nyo. So kung palagi ka nababasted, na-friend zone, nare-reject at natutorpe at gusto mo na maging best masculine version mo para ma-attract mo na ang isang feminine, loyal, loving, supportive, submissive woman na mag-a-amplify ng buhay mo, check mo lang yung link sa description box or nasa bio ko. Libre lang yan and I'll see you on the next one. Let's go.